Master. Big Boss. Welcome to my channel. 3, 2, 1. Let's watch the novel. Sino ang payaso? Dustin Finnegan. 0610. At Master Big Boss. Ika-6. Kinuha ni Dustin ang tasa ng alak na nagtataka at itinaas ito sa ilaw para tumingin ng matagal. Ganito ba ang paggawa ng mga masasarap na alak? Napakaganda. Ang gayong hanggal at hanggal na pag-uugali ay naging sanhi ng panunuyan ni Royce Lightfoot at ng iba pa. Oo, iyon ang masarap na alak na ginawa ko para sa iyo, uminom ka. Hinikayat ni Royce Lightfoot si Dustin, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng lilim ng kadiliman. Isang tanga, at 7 napakarilag na hipag ang nagpahayag na sila ay magpapakasal sa kanya. Bakit? Kung noon pa man noong nasa kasagsagan pa ang pamilya Finnegan, kahit na tanga si Dustin, hinding-hindi siya mangangahas na ay bully siya ni Royce Lightfoot. Ngunit ngayon, nang wala na ang lahat ng mga pangunahing disipulo ng Finnegan family, at ang tanga na ito na lang ang natira, sino ang magsasabi ng kahit ano kung binubuli nila siya? Dinala ni Dustin ang tasa ng alak sa kanyang ilong para sumangot, at nang akala ng lahat ay talagang iinuman niya ito, biglang sinabi ni Dustin, hindi, may kulang. Sa sandaling iyon, nagkataon, dumaan ang isang janitor na nagtutulak ng balde para sa mga mops, at nakatingin sa maduming itim na tubig sa balde, mabilis na sumalok si Dustin ng kalahating tasa gamit ang kanyang tasa ng alak, hinalo ito, ngayon ay dapat maging perpekto na. Si Royce Lightfoot at ang iba pa, nang makitang ang tasa ni Dustin ay naging maputik na itim na. Likido, ay natulala sa loob ng ilang segundo bago humagalpak ng tawa. Haha, ang tanga niya talaga. Oo nga, damn it, iinuman niya talaga ang tubig ng mop, naglinis lang ng toilet ang mop na iyon. Ngayon ay tiyak na ipapahiya ni Dustin ang kanyang sarili ng labis. Mabilis, ihanda ang iyong mga telepono, i-record ito ng malinaw, at mamaya ay ipopost natin ito online. Tingnan natin kung paano pa rin ang mukha ni Ellery at Alessia na pakasalan si Dustin. Habang ang lahat ay sabik na naghihintay na inumin ito ni Dustin, bigla siyang humakbang ng 2 hakbang pasulong, naglakad palapit kay Royce Lightfoot. Bago pa makapag-react si Royce Lightfoot, biglang itinutok ni Dustin ang tasa ng alak sa bibig ni Royce Lightfoot. Si Royce Lightfoot ay likas na gustong umiwas, ngunit natuklasan na ang palso ni Dustin ay humawak sa kanyang leeg tulad ng isang pares ng bakal na sipit, na naging dahilan upang hindi makagalaw si Royce Lightfoot. Bukod dito, may kinurot si Dustin sa kanyang leeg na naging sanhi ng di sinasadyang pagbukas ng bibig ni Royce Lightfoot sa hugis na, at ang alak mula sa tasa ni Dustin ay ibinuhos mismo sa bibig ni Royce Lightfoot. Glog! Isang buong tasa, kasama ang upos ng sigarilyo mula noon, ay lubusang nilamon ni Royce Lightfoot. Tila nag-aalala na si Royce Lightfoot ay maaaring hindi makahinga ng maayos, si Dustin ay nag-isip. Pangang tinapik siya sa dibdib, dahan-dahan ang pag-inom, huwag kang mabulunan. Paano ba? Ang sarap diba? Inosenteng tanong ni Dustin sa kanyang malaki, walang kapintasang mga mata, ang kanyang mukha na puno ng kawalang muwang. Fucking weird? Sa wakas ay napagtanto ito, si Royce Lightfoot ay tumalon sa kinatatayuan, anak ng pute, tanga, bakit hindi mo ito ininom? Fucking weird. Si Royce Lightfoot ay halos mabaliw sa galit na itinulak si Dustin palayo at minumura siya. Sa sandaling ito, nakaramdam ng pagkahilo si Royce Lightfoot kaya gusto niyang buksan ang kanyang tiyan at hugasan ito ng tubig. Damn it! Alam na alam niya kung ano ang nasa tasa ng alak na iyon, naglalaman ito ng kanyang makapal na plema, at ng ilang mga kaibigan, at higit sa lahat, idinagdag ni Dustin ang itim na tubig na ginagamit sa paglilinis ng mga palikuran. Paano niya nakalunok ng ganoong baso ng dumi? Alessia, my wife, told me not to drink alcohol. You inviting me to drink fine wine made me very happy, kaya gusto kitang yayain na uminom din. Ngumiti si Dustin kay Royce Lightfoot, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng inosenteng ngiti, ngunit ang kanyang puso ay nagpakawala ng malamig na tawa. Ako, harapin mo ang mga piraso ng basura. 5 taon na ang nakararaan, mula sa thumb ring na iyon, ang minana ni Dustin ay hindi lamang ang pagkutitap na pamana, ang pagpapahusay sa kanyang lakas ng martial arts. Sa loob ng ring ay naroon din ang selyadong 100 taon ng karanasan sa pagharap sa mga usapin mula sa 13 masters.
Diskarte, taktika, matagal na silang pinagkadalubhasaan ni Dustin. Ang pakikitungo sa mga taong tulad ni Royce Lightfoot ay talagang isang piraso ng cake. Ang mga nanonood ay bumalik na ngayon sa realidad, na pagtanto na si Royce Lightfoot, na nagplanong ipahiya si Dustin, ay talagang binaril ang sarili sa paa sa pamamagitan ng pag-inom ng maruming concoction na iyon. Dahil nabigla ang lahat, medyo na-curious din sila. Totoo bang hanggal si Dustin, o gawa lang ang lahat? Sa tabi ni Royce Lightfoot, halos hindi mapigilan ng ilan sa kanyang mga kaibigan ang kanilang pagnanasang sa muka. Ito ay sadyang masyadong kasuklam-suklam. Sa galit na kumukulo, si Royce Lightfoot ay lumukso at sumigaw, "Damn, ano ang nakanganga kayong lahat? Talunin mo siya para sa akin. Kung mamatay siya ay nasa akin iyon." Naglakas loob siyang gumawa ng tanga sa akin, humihingi siya ng kamatayan. Bilang pinakamatandang tagapagmana ng pamilya Lightfoot, si Royce Lightfoot ay palaging pinapahalagahan, nabubuhay sa isang buhay na napapaligiran ng mga nagmamahal na tagahanga. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan? Habang pinapagalitan ang kanyang mga bodyguard at mga kaibigan, sabay-sabay niyang inabot ang sariling lalamunan, tinangka niyang isuka ang kanyang nainom, ngunit hindi ito epektibo. Bukod sa dry heaving, wala siyang maisuka. Mas malala pa, naramdaman ni Royce Lightfoot ang pag-ikot ng likido sa kanyang tiyan, na naglalabas ng kakaiba at mabahong amoy. Whoosh! Kaagad, naghanda ang ilang bodyguard at mga kaibigan ni Royce Lightfoot na magsanib puwersa para sa pag-atake kay Dustin. Matalim ang tingin ni Dustin. Nagplano ba silang maging matigas? Without showing a few tricks, sa tingin ba nila madali akong i-bully? Tumigil ka nga dyan. I dare anyone to put a finger on my brother Fan. Nang malapit nang lumaban si Dustin, isang matipunong figure ang mabilis na kumislap sa kanyang tagiliran. Tulad ng isang matayog na kuta, ang figurang ito ay dumating ng walang anumang aalinlangan, hinawakan ng isa sa mga bodyguard ni Royce Lightfoot sa bawat kamay at, sa isang mabilis na paggalaw, hinampas ang dalawang lalaki sa isa't isa. Bang! Ang dalawang matipunong lalaki na iyon, na parehong mahigit 6 na talampakan ang taas, ay nanlamig sa epekto. Hanggat ako, si Owen Ledger, ay nandito, subukan mong hawakan ang aking kuya at tingnan kung ano ang mangyayari. Ang bagong dating ay si Owen Ledger, isang kapatid ni Dustin mula pagkabata. Ang lolo ni Wang ay naging aide-de-camp ni Theodore Finnegan noong bata pa siya, at ang dalawang pamilya ay may napakalapit na relasyon. Nakisalamuhan na si Owen Ledger kay Dustin mula pa noong mga bata pa sila, kuntentong gumanap bilang junior kahit na si Dustin ay isang henyo at kahanga-hanga. 5 taon na ang nakalilipas, nang mahulog si Dustin mula sa biyaya bilang isang kahanga-hanga, hindi binago ni Owen Ledger ang kanyang pangunawa at nanatiling tapat sa tabi ni Dustin, na nagtatanggal ng maraming problema para sa kanya. Si Owen Ledger, halos 2 metro ang taas na may matibay na katawan mula pagkabata, ay may dissenting martial arts foundation. Wala pang 20, narating na niya ang martial arts control realm. Siya ay itinuturing na isang nangungunang eksperto sa Cloud City at napaka-protective, na may kakaibang matigas ang ulo. 3 taon na ang nakalilipas, dahil may tumawag kay Dustin na tanga, si Owen ay walang humpay na lumaban gabi at araw sa loob ng 3 araw. Simula noon, naging maingat ang lahat sa pagpukaw kay Owen. Ngayon, sa biglang pagsulpot ni Owen at pinatalsik ang dalawang bodyguard sa isang galaw, ang mga taong nagtipon sa paligid ay napaatras ng ilang hakbang, nag-ingat sa kanya. Young Master Lightfoot. Ang ilan sa mga kaibigan ni Royce Lightfoot ay nag-alinlangan, tumingin sa kanya para sa pagtuturo kung paano magpatuloy. Alam mismo ni Royce Lightfoot na kasama si Owen doon, malamang na nawala ang mga pagkakataong kumilos sa party. Maghiwa-hiwalay. Mapoprotektahan siya ni Owen kahit saglit, pero mapoprotektahan ba niya siya magpakailanman? Uutusan ng mga lalaki na magdala ng mas maraming backup, at pagkatapos ng party, humanap ng pagkakataon para patayin siya. Damn it, kung hindi siya mamamatay, hinding-hindi papayag si Alessia na pakasalan ako. Damat, dalhin mo ako sa banyo, susuka ako. Bagamat ayaw ni Royce Lightfoot na mangyari, wala siyang pagpipilian sa ngayon. Kuya, okay ka lang ba? Kagagaling ko lang sa labas ng bayan, at nabalitaan ko na ang tungkol sa Finnegan family, huwag kang mag-alala, kuya. Kahit wala na ang Finnegan family, siguradong paprotektahan ka ni Old Wang sa buhay niya, hindi hahayaan ang mga bastos na iyon na madamay ka. Lumingon si Owen para harapin si Dustin, nagsalita si Owen ng may purong sinseridad, si kuya ay nakatakdang paboran ng langit.
Iyong mga bastard na bulag sa iyong halaga. Halika, hanapin natin si Hipag. Hehe. Kuya, ang swerte mo. Kahit na hindi alam ni Sina kung ano ang mayroon siya at itinigil ang kasal, mayroon ka na ngayong 7 magagandang hipag na pinakasalan ka, haha, kung matino ka, you would be over the moon with joy. Habang naglalakad si Owen sa venue habang nakaakbay ang kanyang braso sa balikat ni Dustin, ang kanyang bibig ay parang machine gun, walang tigil na nagdadaldal. Panipi tandang pananong panipi. Maayos ang lahat hanggang sa huling pangungusap na ikinatulala ni Dustin. Mukha ba akong ganyang tao? Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ikapito. Sumimangot si Dustin saglit, at tila may naramdaman si Owen, lumingon ang kanyang ulo at biglang tumingin kay Dustin. Ang determinadong tingin sa kanyang mga mata ay tila nagsasabing, "Oo. Kuya, ganyan ka lang talaga tao. Kuya, bakit bigla kong naramdaman na iba ka na sa dati? Nagising ka na ba?" Tanong ni Owen na may pagtataka sa mukha, hinawakan ang braso ni Dustin at inalog ito. Medyo nagulat si Dustin, iniisip, ang batang ito, napakasensitibo ba ng kanyang perception? Matandawang, gusto ko nang inumin. Bagamat naantig si Dustin na si Owen ay nakatayo pa rin sa kanyang tabi sa kabila ng mahihirap na sitwasyon, hindi pa oras para ihayag ang kanyang sarili. Bago masusing suriin ang mga kaaway na nagtatarget sa Finnegan family, si Dustin ay patuloy na gaganap na tanga. Medyo lumamlam ang ekspresyon ni Owen, "Sige. Kuya, kukunin ko ito para sa iyo." "Dustin, paano ka nakapasok dito? Ayos ka lang ba?" Nang tatayo na si Owen, nagmamadaling pumunta si Alessia mula sa kabilang panig ng bulwagan. Katatapos lang niyang harapin ang mga bagay ng Hope family at nabalitaan niyang binubuli ni Royce Lightfoot si Dustin, kaya nagmadali siyang pumunta. Nang makitang magkasama sina Dustin at Owen, tahimik siyang nakahinga ng maluwag. "Hipag, hello." Nang makita si Alessia, mabilis na tumayo si Owen at magalang na tinawag siya, ngunit binago niya ang dating address ng Hipag sa maliit na Hipag. Ano ang ibig sabihin noon? Natural na naiintindihan ni Alessia. Ang sweet pala magsalita. Inilibot ni Alessia ang kanyang mga mata kay Owen, hindi ba ngayon lang nagkaroon ng problema si Dustin? Ang kuya ko, dehado ba siya? Mabilis na ikinwento ni Owen ang nangyari kay Alessia, at nang banggitin niya na talagang pina-address ni Dustin si Royce Lightfoot at pinainom ang tubig na ginagamit sa paghuhugas ng mga mops, isang bakas ng pagdududa ang sumilay sa kanyang mga mata. Si Dustin ay may kapansanan sa pag-iisip sa loob ng 5 taon, ngunit bigla siyang naging napakatalino. O aksidente lang. Little sister-in-law, parang may kakaiba sa presensya ng kuya ko kumpara kanina. Feeling ko nagigising na si kuya, pero parang hindi naman, Ipinahayag ni Owen ang kanyang panloob na pagdududa. Tumanggaw si Alessia, "Huwag kang mag-alala." Inayos ni Sister Ellery na pumunta sa Cloud City. Ang Great Zia Medical Saint, Mr. Gil Whitlock, sa Cloud City para ma-diagnose si Dustin, at malalaman natin kung ano ang nangyayari. Dahil sa nangyari, hindi nang ahas si Alessia na iwan si Dustin mag-isa, pinananatili siya sa tabi niya, binabati ang iba't ibang business elite sa Cloud City, at ipinakilala din ang pagkakakilanlan ni Dustin. Napakalinaw ng layunin. Ito ay upang ipahayag sa lahat na kahit na ang Finnegan family ay kasalukuyang nahaharap sa isang palihim na pag-atake at nahulog sa mababang kalagayan, ang Hope family ay nakatayo sa kanilang tabi at palaging paprotektahan ang Finnegan family. Kahit tanga si Dustin, gagamitin ng Hope family ang lahat ng kanilang lakas para protektahan siya. Hanggang sa opisyal na nagsimula ang business banquet ay tinulungan si Royce Lightfoot palabas. Nang banyo, namumutla ang mukha, at umakyat siya sa entablado, "Ladies and gentlemen." Ang layunin ng business banquet ngayon ay upang magbigay ng plataporma para sa komunikasyon. Nang makita ang trash bin sa tabi niya, hindi napigilan ni Royce Lightfoot na samuka muli. Bukod sa mga elite mula sa Cloud City na naroroon ngayon, maswerte rin kami na si Mr. Riker Finch, presidente ng Finch Corporation mula sa Provincial City. Ang aming Lightfoot family ay labis na masigasig na magtatag ng pakikipagtulungan kay Mr. Riker Finch. Ang mga channel ng Finch family ay umaabot sa buong Southwest, kung ang Lightfoot family ay may suporta ng Finch family, tiyak na angat kami. Finch. Ipinagmamalaki ni Royce Lightfoot, para sa pamilya Finch, bilang isang makapangyarihang pamilya mula sa Provincial City, ay may maimpluwensyang saklaw sa buong timog. Kanluran.
Sa pagkakataong ito, interesado silang pumasok sa Cloud City, at maraming pamilya ang umaasa na makipagtulungan sa Finch family at umangat sa kanilang mga channel. At tila nanguna si Royce Lightfoot sa pamamagitan ng pag-imbite kay G. Finch at pag-oorganisa ng gayong piging. Kung makikipagtulungan si Riker Finch, tiyak na ang Lightfoot family ang unang pipiliin. Ang anak na ito ng pamilya Lightfoot, kahit na hindi siya partikular na kapuri-puri, ang kanyang mga pamamaraan at kakayahan ay talagang hindi dapat maliitin. Tama. Ngayong nakaugnay na ang pamilya Lightfoot sa pamilya Finch, tiyak na asenso sila. Natatakot ako na malapit na silang maging numero unong mayayamang pamilya ng Cloud City. Boring. Ang event ngayon ay show-off fest lang ni Royce Lightfoot, di ba? Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Sa gitna ng palakpakan, umakyat sa entablado ang isang fit na lalaki na nasa edad 50 anyos, hinawakan ang mikropono, at nagsimulang, mga ginoo at mga ginoo, isang malaking karangalan na pumunta sa Cloud City. Plano ng aming Finch Corporation na palawakin ang merkado ng Southwest at kakailanganin ang suporta ng lahat. Ngayon, narito ako para talakayin ang mga potensyal na pakikipagsosyo, at habang ang Lightfoot family ay walang magandang pagpipilian. Ang pahayag na iyon ay agad na ginawang medyo hindi mapakali si Royce Lightfoot. Ano ang ibig sabihin nito? Inorganisa ba niya ang piging na ito para lamang sa iba na umani ng mga benepisyo sa huli? Gayunpaman, kung isa sa alang-alang ang laki at katayuan ng pamilya Finch, na malinaw na mas malakas kaysa sa pamilyang Lightfoot, si Royce Lightfoot, sa kabila ng kanyang kawalang kasiyahan, ay hindi nang ahas na ipakita ito. Sabay-sabay na nakatayo, sina Alessia, Carter Hope, at Roman Hope, nang marinig ang pag-uusap ni na Royce Lightfoot at Riker Finch, ay nagsalita sa dismayadong tono, buntong hininga. Mukhang wala ng pagkakataon ang Hope family ngayon. Ang piging ngayon ay inorganisa ng Lightfoot family, kung tutuusin. Paano na natin ito? Tama. Alessia, sigurado ka ba talaga sa pagpapakasal sa tanggang yun? Habang nagsasalita ang lahat, hindi nila maiwasang sumulyap muli kay Dustin, na nakatayo sa tabi ni Alessia. Si Dustin, na nakatayo sa tabi ni Alessia, ay hindi nagpakita ng ekspresyon, at kahit anong tingin sa kanya, hindi siya mukhang isang taong may normal na katalinuhan. Kawawang pamilya. Habang nagsasalita si Riker Finch sa entablado, ang kanyang tingin ay casual na dumapo sa mga tao sa ibaba. Nang dumaan ang kanyang mga mata kay Alessia at dumapo kay Dustin, bigla silang nagliwanag, Divine Doctor. Habang hawak ang mikropono, bulalas ni Riker Finch, dahilan para matigilan ang lahat ng naroon. Mabilis na idinagdag ni Riker Finch, "Excuse me, everyone, I have some important matters to attend to, but I will resume the discussion with you all later." Pagkasabi noon, ipinasa ni Riker Finch ang mikropono sa isang gulat na Royce Lightfoot at, kasama ang kanyang katulong, mabilis na naglakad patungo sa kinaroroonan ni Alessia. Sa direksyon ni Alessia, maraming CEO at kinatawan ng kumpanya ang puno ng pag-asa, umaasa na pupunta si Riker Finch sa kanila. Naghanda pa nga silang makipagkamay, ngunit nilampasan sila ni Riker Finch nang walang pangalawang sulyap, ang kanyang mga mata ay matamang nakatuon kay Dustin habang mabilis siyang lumalapit. Sa sandaling iyon, naramdaman din ng mga miyembro ng Hope family na may mali. Ito, si Mr. Finch ay hindi maaaring pumunta para sa atin, di ba? May nakakakilala ba dito kay Mr. Finch? Tanong ni Roman Hope, tumingin sa paligid ng lahat na may pagkalito. Lahat ay umiling, ngunit ang pangatlo sa pinakamatanda ay nag-alinlangan bago sinabing, nakipagkamay ako kay Mr. Finch minsan sa isang business forum sa Provincial City. Naaalala kaya niya ako? Napaikot ang mata ng lahat sa kanya. Sa napakaraming tao sa ganoong uri ng forum, paano ka maaalala ni Riker Finch? Divine Doctor, sa wakas ay natagpuan na kita. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa pagligtas mo sa buhay ko sa nakalipas na mga taon. May pagkalito sa kanilang mga mata, lahat ay nanunood habang si Riker Finch ay sumugod kay Dustin, magalang na yumuko, at iniunat ang kanyang mga kamay. Pupunta siya para kay Dustin. Ang mga miyembro ng Hope family ay natigilan, at ngayon ang iba ay ganoon din. Isang tanga, kinilala ni Riker Finch mula sa pamilya Finch ng Provincial City. Kaninang umaga lang inihayag ni Alessia ang kanyang intensyon na pakasalan si Dustin, at pagsapit ng hapon, umani siya ng ganoong mga benepisyo. Kung close sina Dustin at Riker Finch, natural, pipiliin ng Finch family ang Hope Corporation bilang partner nila sa Cloud City. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ikaw 8.
Si Royce Lightfoot, na sumunod, ay agad na nabalisa nang marinig niyang sinabi ni Riker Finch na si Dustin ang nagligtas sa kanya. Mr. Finch, siguradong nagkakamali ka, tama. Ito ang walang kwentang Finnegan family, paano? Siya magkakaroon ng medical skills para iligtas ang mga tao. Nagmamadaling nagsalita si Royce Lightfoot para pigilan si Riker Finch, let's go. Mr. Finch, malamang narinig mo na rin ang sitwasyon ng Finnegan family, siguradong nagkakamali ka, at mas mabuting huwag kang makisali sa Finnegan family ngayon. Ang mga pangunahing miyembro ng Finnegan family, lahat ng 10 inapo, ay bumagsak sa loob ng isang araw, kumalat na ang balitang ito sa buong Great Zia at hindi nalihim. Matamang tinitigan ni Riker Finch si Dustin, sinusuri siya mula sa itaas hanggang sa ibaba, at umiling ng may katiyakan, hindi ako nagkakamali. 5 taon na ang nakalipas, noong nasa bingit ako ng kamatayan, ang banal na doktor ang nagligtas sa akin, ngunit paano naging tulala ang banal na doktor pagkaraan ng ilang taon? Nagtataka, ibinaling ni Riker Finch ang kanyang tingin kay Alessia na nakatayo sa tabi ni Dustin, at mabilis na nagsalita si Alessia, Mr. Finch, naaksidente sa sasakyan ng aking kasintahan 5 taon na ang nakakaraan, na nakaapekto sa kanyang katalinuhan. Kaya naman naging ganito siya ngayon. Idinetalye ni Alessia ang sitwasyon ni Dustin kay Riker Finch, na, pagkatapos dagdagan ang bago at pagkatapos, ay tumango, kung gayon ay walang pagkakamali. Si Young Master Finnegan ay talagang isang napakahusay na talento noon, na may martial arts at mga kasanayang medikal na pangalawa. Ayon sa timeline, pagkatapos akong gamutin niya ako ay naaksidente sa sasakyan, wala namang masama. Ang Finnegan family ay muntik ng mapuksa, at ang 7 nakamamanghang hipag ay pinakasalan ng tanga ng Finnegan family. Ang pangyayaring ito ay nagsimula nang maakit ang buong dakilang Zia. Habang naawa ang lahat sa Finnegan family, hinangaan din nila ang 7 nakamamanghang hipag. Hindi inaasahan ni Riker Finch na ang mismong taong nagligtas sa kanyang buhay noon ay ang pinakabatang master ng Finnegan family. Miss Hope, parang nasa medical business ang family mo. Interesado ka bang makipagtulungan sa Finch family ko? Ang matalim na titig ni Riker Finch ay napako kay Alessia, at ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa lahat ng tao sa kanilang paligid. Ano ang ibig sabihin nito? Nagpaplano ba si Riker Finch na direktang ibigay sa kanila ang napakalaking kayamanan? Ah, Mr. Finch, ibig mo bang makipagtulungan sa Hope family natin? Halos hindi mapigilan ni Alessia ang kanyang pananabik, ngunit, dahil sa kalagayan ng Finnegan family, na-boycott na kami ng lahat ng major partners. Ang mga laban sa Finnegan family ay dudurog sa amin hanggang sa mamatay. Ang pakikipagsosyo sa amin ay madadamay ka rin. Si Royce Lightfoot, na nakatayo sa gilid, ay nagsimulang magpanik, oo. Mr. Finch, ang mga laban sa Finnegan family ay hindi natin kayang pukawin. Mas mabuting piliin mo na lang na makisosyo sa ating Lightfoot family. Sabik na sabik si Royce Lightfoot na parang gusto niyang sunggaban si Riker Finch at hilahin siya palayo. Matapos ang lahat ng pagsusumikap na ginawa niya sa pag-oorganisa ng gayong engranding piging, upang sa huli ay mapapakinabangan ang pamilya Hope. Sa orihinal, maaari niyang patayin si Dustin at dahan-daang hinawakan si Alessia sa kanyang mga bisig. Ngunit kung ang Hope family ay makikipagsosyo sa Finch family, hindi maiiwasang lumaki sila bilang nangungunang pamilya ng Cloud City sa maikling panahon, na ginagawang halos imposible para sa kanya na manalo kay Alessia. Ano ang mahalaga kung nadadamay ako? Kung hindi nailigtas ni Young Master Finnegan ang buhay ni Mr. Finch noon, magiging buntin na lang ako ng dilaw na lupa ngayon, at wala na ang Finch family sa kinaroroonan nila ngayon, sagot ni Riker Finch bago tumingin kay Alessia, at saka, kung si Ms. Hope at Ellery ay magigiting na babae, kasama ang isang matapang na babae, kasama ang isang napakatapang na babae, kasama ang isang pamilya ni Ms. Hope at Ellery, kasama ang napakatapang na babae. May kinakatakutan ba ako? Miss Hope? Maayos na. Itinaas ni Riker Finch ang kanyang boses, malakas na ibinalita ang kanyang desisyon. Ang gayong hindi inaasahang kagalakan na sorpresa ay nagdulot kay Alessia at Carter Hope, bukod sa iba pa, na medyo natigilan. Ito, sinong mag-aakala na ang imbecile ay magdadala ng napakalaking sorpresa sa Hope family? Sinimulan din ni Roman Hope na makita si Dustin sa mas magandang liwanag. Napuno ng inggit ang mga mata ng mga nakapaligid na bisita. Ang Finnegan family ay talagang Finnegan family pa rin, sa kabila ng kanilang paghina, ang kanilang pundasyon ay nananatili.
Oo, si Dustin, bilang kahangahangang talento sa kanyang panahon, ay mayroon pa ring maraming panlilinlang sa kanyang mangas, sinong mag-aakala na si Dustin ay may ganoong kahangahangang mga medikal na kasanayan. Dahil nailigtas niya si Riker Finch, tiyak na marami rin siyang nasave na malalaking shot, hindi iyon maliit na mapagkukunan. Kahanga-hanga ang pananaw ni Alessia, ngunit ngayon ay nananatiling makikita kung paano tutugan ang mga nag-boycott sa Hope Family. Binaligtad ng Hope Family ang sitwasyon sa isang iglap, at nagbago ang ugali ng lahat sa Finnegan Family. Bagamat tulala si Dustin, maaaring may pag-asa pa rin ang Finnegan Family. Paano kung isang araw biglang gumaling si Dustin? Inihayag ni Riker Finch ang kanyang desisyon at, tumalikod, magalang na yumuko kay Dustin. Divine Doctor, muli, salamat sa pagliligtas sa buhay ko noon. Ang Finch family ay may limitadong kakayahan, at ito lang ang tulong na maibibigay namin. Patawarin mo kami, Divine Doctor. Bagamat ang Finch family ay isang super family ng Southwestern Region, alam ni Riker Finch na ang mga taong kumikilos sa likod ng mga eksena na kumilos laban sa Finnegan family sa pagkakataong ito ay hindi bababa sa mga malalaking figure mula sa capital, ang mga entity ng Finch family ay hindi nang ahas na pukawin. Tinulungan mo ang asawa ko, mabuti kang tao. Yakapin mo. Tinitigan ni Dustin si Riker Finch sa kanyang harapan, sa wakas ay naalala niya kung sino siya. 5 taon na ang nakararaan, bago na aksidente si Dustin, sa kanyang paglalakbay sa Provincial City, aksidente niyang nakasalubong si Riker Finch, na tinutugis at pinapatay. Sa oras na iyon, si Riker Finch ay nalason at sinaksak ng ilang beses, halos hindi kumapit sa buhay. Iniligtas siya ni Dustin at binawi ang kanyang buhay, at basta-basta ring pinatay ang mga asasin na nangangaso kay Riker Finch. Dahil nailigtas ang kanyang buhay, ang pamilya Finch ay umakyat sa napakataas na taas sa susunod na ilang taon. Niyakap ni Riker Finch si Dustin nang may panghihinayang at tinapik siya sa likod. Divine Doctor, paano ka napunta sa ganito? Huwag kang mag-alala, siguradong gagaling ka. Hindi pa natatapos ang mga salita ni Riker Finch, isang mahinang boses ang biglang tumunog sa kanyang tainga, mabuti ang ginawa mo, hindi kita papalitan. Ha! Nang marinig ang pamilyar na boses na ito, agad na nanigas ang katawan ni Riker Finch, at tumayo siya sa kinatatayuan. Boses ba iyon ng Divine Doctor? Divine Doctor, ito. Naghiwalay sina Riker Finch at Dustin, at tumingin si Riker Finch kay Dustin na may gulat na mukha. Walang sinabi si Dustin, ngunit tumango lang kay Riker Finch na may banayad na kurba ng kanyang mga labi. Si Riker Finch ay lubos na nabigla. Ang Divine Doctor ay hindi tanga. Pero bakit siya nagpanggap na tanga? Si Riker Finch ay palaging isang napakatalino na tao, at iniisip ang kalagayan ng pamilya Finnegan, na unawaan niya kaagad. Itinatago ni Dustin ang kanyang lakas, sadyang itinatago ang kanyang talam, para maiwasan niyang habulin ng kanyang mga kaaway, hindi ba? Tunay na ito ay matalino. Maiisip ng isang tao, kung hindi dahil si Dustin ay gumagawa ng tanga, kasama ang Finnegan family na lubos na nawasak ngayon, nakatakas kaya si Dustin. Pinagpawisan si Riker Finch, naalala ang gabing iyon 5 taon na ang nakararaan nang hinabol siya ng 12 ng mga martial arts masters. Ang mga asasin na iyon, na napakahusay sa kanilang mga kasanayan, ay walang kahirap-hirap na pinatay ng isang 15 taong gulang na batang lalaki. Ang lakas ni Young Master Finnegan ay nakakatakot na noon, kaya anong nakakatakot na? Realmang naabot ng lakas ni Young Master Finnegan ngayon. Sa ganoong mga kakayahan, paraan, at diskarte, at ang kanyang makalangit na antas ng medikal na kadalubhasaan, ang napakalaking kababalaghan na ito na nauunawaan ang sining ng pagtatago ng kanyang talam, malamang na hindi magtatagal bago muling bumangon ang Finnegan family, tama ba? Ang mga nagtatarget sa Finnegan family, ang mga taong dumistansya sa Finnegan family, ay malamang na malas. At ang pagpili ni Dustin na ihayag ang impormasyong ito sa kanya ay nangangahulugan na nagtiwala si Young Master Finnegan sa kanya. Malabo, naramdaman ni Riker Finch na parang kumapit siya sa isang gintong hita. Sa pagpiling suportahan ang Finnegan family at ang Hope family sa oras na ito, ang Finch family ay tiyak na magiging isa sa mga superpower na pamilya na nangingibabaw sa Great Zia sa hinaharap. Sa pag-iisip ng lahat ng ito, pinilit ni Riker Finch na itago ang pananabik sa kanyang puso at magalang na yumuko kay Dustin, Young Master Finnegan, makatitiyak ka, ako, si Mr. Finch, ay tiyak na hindi magsisikap at hindi mag-iiwan ng tungkulin.
Tungkol sa pagkakakilanlan ni Dustin, dahil gusto niyang Master Finnegan na itago ito, natural, mayroon siyang mga dahilan, at hindi magiging tanga si Riker Finch para ibunyag ito. Ano ang dapat kong gawin? Mr. Finch, paano ang ating kooperasyon na napagkasunduan natin dati? Si Royce Lightfoot sa gilid ay tumatalon sa pagkabalisa, pakiramdam na parang isang payaso. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Ika-9. Masama siya, masamang tao, gusto niyang nakawin ang asawa kong si Alessia. Nang marinig si Royce Lightfoot na magsalita, agad na nagtago si Dustin sa likod ni Alessia, hinaila ang manggas nito at humagulgol. Agad na nagdilim ang mukha ni Riker Finch. Ngayon lang, malinaw na alam niya na ang young master ng Finnegan family ay hindi talaga tanga. Ang kanyang lakas ay kamangha-mangha, ang kanyang mga medikal na kasanayan ay pambihira, at ngayong ang Finnegan family ay nahaharap sa isang sakuna, si Dustin ay sadyang itinago ang kanyang sariling kinang, nagkukunwaring tanga, na ginagawang maraming bagay na mahirap hawakan ng may direktang aksyon. Kaya, dahil pinili niyang Master Finnegan na magtiwala sa kanya, kung gayon ang mga bagay na naramdaman niyang Master Finnegan na mahirap hawakan, siya na ang bahala sa kanyang kapalit. Sampal. Biglang nagtaas ng kamay si Riker Finch at sinampal si Royce Lightfoot, tinuturuan mo ba ako kung paano gawin ang negosyo ko? Kailan tayo gumawa ng ganoong kasunduan? His. Ang biglaang pagtama ni Riker Finch kay Royce Lightfoot ay nagulat sa lahat ng naruroon. Bilang isang kilalang CEO ng Provincial City, si Riker Finch ay natural na kilala sa kanyang pagiging mahinahon at pagpipigil. Pero ngayon, personal niyang sinaktan si Royce Lightfoot. At ang Lightfoot family, bilang isang umuusbong na kapangyarihan sa Cloud City, ay hindi rin dapat maliitin. Sa anumang pananaw, tila hindi na kailangang kumilos si Riker Finch. Dahil ba ang lahat kay Dustin? Ikaw, Mr. Finch, bakit mo ako sinaktan? Si Royce Lightfoot ay ganap na natulala, tinakpan ang kanyang namamagang mukha, nakatitig kay Riker Finch na may pagtataka na tingin, ganap na nalilito. Bakit? Dahil naglakas loob kang pag nasaan ang asawa ni young Master Finnegan, tinuturuan kita sa ngalan ng iyong mga magulang. Malamig na tinitigan ni Riker Finch si Royce Lightfoot, umalis ka. Okay. Bagamat karaniwang mayabang si Royce Lightfoot, hindi siya nang ahas na maging mapangahas sa ilalim ng kahangahangang presensya ni Riker Finch. Pagkatapos sumagot, biglang naalala ni Royce Lightfoot na siya ay nasa piging na siya mismo ang nag-organisa. Saan kaya siya maaaring pumunta? Napagtanto din ito ni Riker Finch at, pagkatapos na sumulyap kina Dustin at Alessia, sinabi niya, young Master Finnegan, Miss Hope, alam mo, wala nang saysay na manatili pa sa handaan, di ba? Paano kung pupunta tayo sa ibang lugar para pag-usapan ang tungkol sa ating pagtutulungan? Bago pa makabawi si Alessia sa kanyang pagkabigla, dahil sa paalala ni Riker Finch, mabilis siyang sumagot, sige. Tara na. Matapos tawagan ang mga miyembro ng Hope family, si Alessia, kasama ang mga pangunahing miyembro, sina Owen, Riker Finch, at iba pa, ay umalis sa banquet hall. Pumayag si Alessia na talakayin ang mga usapin ng negosyo sa kumpanya kasama si Riker Finch, ngunit hindi siya mapakali na iwan si Dustin, kaya hiniling niya sa kanyang ama na samahan muna si Riker Finch sa kumpanya, habang hinahatid niya si Dustin pauwi. Sa banquet hall, pinagmamasdan ng umaatres na mga figure ni na Alessia at Dustin, ang mukha ni Royce Lightfoot ay naging sobrang malungkot. Damn it, naging komedya ang sarili kong venue. Ang pag-iisip na siya ay ginagampanan ni Dustin ay nagpakulo ng dugo ni Royce Lightfoot, lahat ito ay dahil sa idiot na si Dustin, na sinisira ang aking mabubuting gawa. Kumusta? Ang paghahanda para sa mga taong sinabihan ka na maghanda. Ang mga bodyguard na nakasot sa paligid ni Royce Lightfoot ay agad na sumagot, handa na ang lahat, maaari tayong kumilos anumang oras. Madilim na tumango si Royce Lightfoot, let's go. Ngayon sisiguraduhin kung hindi siya makakauwi. Sa sarili niyang salo-salo, hindi lang siya nakainom ng mop bucket na tubig, ngunit ang Finch family partnership na masigasig niyang hinahangad ay inagaw ng Hope family sa kalagitnaan. Ngayon, ang mukha ni Royce Lightfoot ay masasabing nawala ng hindi na matubos. Sa pag-alis ni Riker Finch, ang banquet hall, na pinaglagyan ng daan-daang bisita, ay mabilis na nabawasan at halos walang laman. Ang lahat ay dumating para kay Riker Finch ngayon, at dahil kinumpirma niya ang pakikipagtulungan sa Hope family at pinahiya ang prestihiyo ng Lightfoot family, walang saysay na manatili pa sila.
Sa pagmamaneho kay Dustin patungo sa kanyang tirahan, hindi napigilan ni Alessia na makaramdam ng pagkataranta tungkol sa matalik na pakikipag-ugnayan kay Dustin noong gabing iyon. Kahit na si Alessia ay nasa hustong gulang na, siya ay dalaga pa rin at medyo nahihiya sa mga bagay na iyon. Nagmaneho si Alessia habang nakatingin kay Dustin sa tabi niya. Matigas ang kanyang mukha at kakaiba ang kanyang mga tampok, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Parang may di nakikitang puwersa na sinusubukang agawin ang kaluluwa ng isang tao. Ang gwapo talaga ni Dustin. Kung may malay si Dustin ngayon, hindi mabilang na mga batang babae ang tiyak na itatapon ang kanilang mga sarili sa kanya. Ngunit walang pinagsisihan si Alessia sa kanyang puso, ang pagpapakasal kay Dustin ang kanyang pinili. Ang pasasalamat sa Finnegan family ay isang aspeto, ngunit sa kabilang banda, hindi tutol si Alessia kay Dustin. Noong si Alessia ay sister-in-law ni Dustin dati, sila ay nagkaroon ng ilang mga pakikipag-ugnayan, at siya ay may napakagandang impresyon sa gwapong batang ito. Alessia, asawa ko, anong tinitingin-tingin mo? Maganda ba ako? Biglang nagsalita si Dustin, at iniunat din ang kanyang kamay para hawakan ang palso ni Alessia, na labis na ikinagulat niya. Kumalabog ang manibela, na naging sanhi ng pag-stake ng kotse sa gitna ng kalsada, na muntik nang bumangga sa flower bed sa tabi nila. Ako, hindi alam ni Alessia kung paano ipapaliwanag at naramdaman na lang niya ang tibok ng kanyang puso ng magulong. Katutubo, gustong bawiin ni Alessia ang kanyang kamay, ngunit nang makita ang taos-pusong mga mata ni Dustin, pinigilan niya ang sarili. Ako na ang asawa niya. Magkakaroon ng mas matalik na pakikipag-ugnayan sa ibang pagkakataon, higit pa sa mga kamay, iba pang mga lugar din, say. Ngunit hindi niya alam kung alam ni Dustin ang gagawin. Kung siya ang magkukusa sa oras na iyon, mamamatay siya sa kahihiyan. Sa isang lugar sa loob, nakita ni Alessia ang kanyang sarili na inaabangan ang dadalhin ng gabing iyon. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang nahihiyang pagmuni-muni, isa pang malinaw na mainit na agos ang damaloy mula sa kanyang braso papunta sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Alessia na napuno ng lakas ang kanyang buong katawan, na parang naging mas malinaw ang kanyang paningin at pag-iisip. Anong nangyayari? Kanina, bago ang piging, nang magkayakap sina Alessia at Dustin, malabo niyang naramdaman iyon. Tila sa tuwing nakikipag-ugnayan siya kay Dustin, nararamdaman niya ang mainit na agos na nagbibigay sa kanya ng lakas. Noong panahong iyon, hindi masyadong inisip ni Alessia, ngunit ngayon, sa kakaibang sensasyon, hindi niya maiwasang seryosohin ito. Ito kaya ang sikreto ng pambihirang talento ni Dustin. Ang pagiging matalik sa kanya ay pinagkalooban siya ng lakas. Kaya sumuko si Sina kay Dustin, hindi ba niya tinalikuran ang isang gumagalaw na kabangyaman? Dustin, napakaganda mo. Tiyak na magiging maganda rin ang anak natin, sagot ni Alessia, marahang hinawakan ang palso ni Dustin at tinitigan siya ng may lamang. Pinagmasdan ni Dustin ang kanyang hipag sa harap niya, naramdaman ang isang cord na tumama sa kanyang puso. Lumalabas na bukod kay Sina Beckett, maaari ding maging ganito kalambot ang ibang mga babae. Hindi niya kayang pabayaan ang isang tapat na hipag. Ang sarap magkaroon ng anak. Gusto kong makasama ang asawa ko at magkaroon ng anak. Deklare ni Dustin, na agad na naging sanhi ng pamumula ni Alessia sa sobrang galit. Nang matapos magsalita si Dustin, biglang lumingon ang kanyang mga mata sa rearview mirror. Sa katunayan, mula nang umalis sa banquet hall, nalaman ni Dustin na maraming sasakyan ang sumusunod sa kanila. Nakasunod na sila, ilang beses na sinubukang ihinto ang sasakyan ni Alessia ngunit hindi sila nakahanap ng pagkakataon na gawin iyon. May magandang ideya si Dustin kung sino ang nagpadala ng mga sasakyang iyon. Sa sobrang pagpapahiya kay Royce Lightfoot sa piging ngayon at sa isang pangunahing collaborator tulad ni Riker Finch na piniling magtrabaho kasama ang Hope family, tiyak na hindi siya pababayaan ni Royce Lightfoot. Alessia, asawa ko, kailangan kong umihi. Pwede bang ihinto natin ang sasakyan? Tanong ni Dustin kay Alessia habang lumiko ang sasakyan sa isang eskinita. Ngunit walang anumang banyo sa paligid, pinindot ni Alessia ang preno, tumingin sa kaliwa at kanan, ngunit nabigong makita ang isang banyo. Sinabi ni Lolo na para sa mga lalaki na gumamit ng banyo, sa likod lamang ng isang kakahuyan ay ayos na. Itinuro ni Dustin ang isang kakahuyan sa tabi ng kalsada, bilasan mo, hindi ko na kaya, kailangan ko na ring mag number 2, asawa ko. Hintayin mo ako ng kaunti, okay? Pagkatapos ay parada ni Alessia ang sasakyan, nagmamadali si Dustin at mabilis na tinungo ang kalapit na abandonadong parke.
Ang mga sasakyang sumusunod kay Alessia ay pinamunuan ni Royce Lightfoot. Nang makita si Dustin na bumaba ng sasakyan ng mag-isa, isang madilim na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Royce Lightfoot, "Emph. Ang tanga." Para makaalis sa ganoong kapanglaw na lugar, humihingi siya ng gulo. Mabilis, lahat, sundan siya at tapusin siya sa kakahuyan. Tahimik bilang libingan. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. ika-10. Si Dustin, na pumasok sa parke, ay mabilis na minasa ang kanyang mukha ng ilang beses. Sa ilalim ng madilim na mga street lamp, ang hitsura ni Dustin ay nagbago sa isang kisap mata. Ngayon, kahit ang sarili niyang ina ay hindi na siya makikilala. Pagkatapos ng lahat, tahimik na nanatili si Dustin sa likod ng isang inabandonang flower bed, naghihintay kay Royce Lightfoot at sa kanyang mga tauhan. Wala pang isang minuto, si Royce Lightfoot, nangunguna sa isang dosenang bodyguard na may mga flashlight, ay sumugod, tumingin sa kaliwa at kanan, at nakita si Dustin na nakatayo sa likod ng flower bed. Ngunit sa puntong ito, hindi na pareho ang hitsura ni Dustin, at si Royce Lightfoot, kahit na nakatayo sa harapan niya, ay hindi nakilala siya. "May nakita ka bang binata na pumasok mula sa labas kanina?" Pinalaki ni Royce Lightfoot si Dustin, nakaramdam ng pamilyar sa damit na suot ni Dustin. Napangiti si Dustin, "Oh. Ngayon ko lang siya nakita, isang batang lalaki, na nagmamadaling pumunta doon, sa likod ng rock quarry na iyon." Casual na itinuro ni Dustin ang flower bed. "Lumabas ka. Palibutan tayo mula sa magkabilang panig. Ngayon, hindi natin dapat hayaang umalis si Dustin sa lugar na ito. At paglabas natin, isama natin si Alessia. Kailangan kong ilabas ang galit ko ngayon." Sinenyasan ni Royce Lightfoot ang kanyang mga nasasakupan at mabilis na tumakbo patungo sa rock quarry nang hindi napansin na naging sobrang malungkot ang ekspresyon ni Dustin. Malinaw na nakita ni Dustin ang lalaking may peklat sa kanyang mukha na nakabangga sa kanya ng kotse 5 taon na ang nakakaraan ay nasa tabi mismo ni Royce Lightfoot. 5 taon na ang nakararaan, mula noong nang ahas silang gumawa ng isang aksidente sa sasakyan para patayin siya, at ngayon, muli nilang gustong saktan siya at lapastanganan si Alessia. Kung gayon, hindi nila ako dapat sisihin sa pagiging hindi magalang. Isang bakas ng kalupitan ang lumitaw sa mga mata ni Dustin habang sinusundan niya ang direksyon na pinuntahan ni Royce Lightfoot at ng kanyang mga tauhan. Matagal na hinanap ni Royce Lightfoot at ng kanyang mga tauhan ang tinutubuan na mga damo sa likod ng batuhan ngunit hindi nila nakita si Dustin, damn it. Niloloko ba tayo ng lalaking iyon? Umangat ang init sa puso ni Royce Lightfoot, damn it. Sa napakaliit na lugar, saan kaya? Nakatakas ang bastard na si Dustin. Para siyang nawala. Natapos magsalita si Royce Lightfoot at nang tatalikod na sana siya, bigla niyang nakita ang batang nagbigay sa kanya ng direksyon kanina, natural, si Dustin iyon. "Shit, are you looking to die?" Hinawakan ni Royce Lightfoot si Dustin sa leeg at malamig na pinagalitan, "Kung nagsinungaling ka sa akin, ngayon ay tadterin kita at ipack-in sa mga aso." 2 beses na kumaibot ang mga kalamnan sa mukha ni Dustin, at malamig siyang tumitig kay Royce Lightfoot, dumating nga ang taong iyon. Gayunpaman, nang lumapit siya, may sinabi siya sa akin. Dahil sa mga salita ni Dustin, medyo natarante si Royce Lightfoot at ang kanyang mga tauhan. Ano ang maaaring sabihin ni Dustin, isang tulala, sa sino man? Anong sabi niya sa'yo? Binitiwan ni Royce Lightfoot si Dustin at matamang tinitigan siya. Walang pakialam na nagsalita si Dustin, sabi niya may masasamang tao na humahabol sa kanya, at gusto niyang patayin ko kayong lahat. Ang pangungusap na iyon ay agad na nagpatahimik sa lahat, "Ikaw, anong ibig mong sabihin?" Matapos maramdaman ang nagngangalit na pagpatay na hangarin na nagmumula kay Dustin, nalaman ni Royce Lightfoot na may mali at sinenyasan ang lahat na tumakbo. Ngunit huli na ang lahat. Ang silhouette ni Dustin, na parang multo, ay pumasok sa karamihan. Tumpak talon-talon. Sa dami ng tao, sunod-sunod na tunog ng muffled ang sumabog mula sa mga kamao na bumabangga sa mga katawan. Sa loob lamang ng ilang segundo, 12-dosenang mga tao sa pinangyarihan, maliban kay Royce Lightfoot at ang lalaking may peklat, lahat ay nahulog, hindi gumagalaw. Ang iba pang mga bodyguard, na sumunod kay Royce Lightfoot, kahit na hindi mabubuting tao, ay hindi direktang lumahok sa pagtatangkang pagpatay kay Dustin. Kaya't hindi pinaganya ni Dustin ang kanilang mga pundasyon, na naging sanhi ng pagkahimatay nila, at maaaring kailanganin nilang gugulin ang huling kalahati ng kanilang buhay sa kama, ngunit iniligtas pa rin niya ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, para kay Royce Lightfoot at sa lalaking may peklat, mula sa sandaling pumasok,
Sila sa kakahuyan, idineklara na ni Dustin ang kanilang sentensya ng kamatayan. Ibig sabihin papatayin kita. Walang emosyong nagsalita si Dustin, minasa ng 2 beses ang kanyang mukha, tahimik na silang lahat. Mas madali na tayong mag-usap. Nang bumalik si Dustin sa kanyang tunay na anyo, si Royce Lightfoot at ang lalaking may peklat na mukha ay lubos na natigilan. Ah, ikaw si Dustin. Ikaw, hindi ka tulala. Nagpapanggap ka. Holy shit, sumulyap si Royce Lightfoot sa mga bodyguard na nakahandusay sa lupa, nanlalaki ang kanyang mga pupil sa gulat nang halos lumuwa ang kanyang mga eyeballs. Ngayon, sa pagbabalik tanaw sa piging, bakit pinainom siya ni Dustin ng tubig na panlinis sa Cubeta? Ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan ngayon. Bago ang aksidente sa sasakyan 5 taon na ang nakalipas, si Dustin ay isa ng demonyong henyo sa antas ng Grandmaster. Kaya, saang larangan na abot ng lakas ni Dustin sa loob ng 5 taon na nagpanggap siyang tanga. Si Royce Lightfoot ay natulala at natakot, ang kanyang mga binti ay nanginginig na hindi mapigilan, bumagsak ang kanyang puso sa isang bangin. Dahil si Dustin ay nagpapanggap na tanga, tiyak na naaalala niya ang lahat tungkol sa insidente 5 taon na ang nakakaraan. I'll give you a chance. Speak. Bakit mo inayos ang isang car accident para patayin ako 5 years ago? Tinapik ni Dustin ang kanyang mga kamay, casual na nakasandal sa rehas, matamang nakatingin kay Royce Lightfoot. Nakakatakot si Dustin, at alam ito ni Royce Lightfoot, wala man lang siyang lakas ng loob na tumakas. Pumalakpak. Ang lalaking may peklat sa tabi niya, takot na takot, direktang lumuhad sa harap ni Dustin, "Young Master Finnegan, iligtas mo ang buhay ko, mali ako." Noong panahong iyon, si Young Master Lightfoot ang nag-utos sa akin, "Mali ako, pakiligtas ang buhay ko." Hindi man lang nasulyapan ni Dustin ang lalaking may peklat. Isang malakas na puwersa ng chi ang bumangon mula sa kanyang kamay, agad na pinasabog ang lalaki sa alikabok na nawala sa hangin, pagkatapos ay tumira sa umaagos na batis sa parke, nawala nang walang bakas. Ito rin ay isa sa mga tungkulin ng mana sa loob ng katawan ni Dustin. Nang i-activate ni Dustin ang kanyang martial arts chi kasama ang inheritance, ang kanyang martial arts chi ay tila nagtataglay ng mga katangian ng apoy, na may kakayahang gawing alikabok ang mga target, na walang iniwang anumang bakas. Gayunpaman, dahil sa kakaibang eksenang iyon, natulala si Royce Lightfoot, sa bingit ng pagbagsak, Young Master Finnegan, nagkamali ako. Talagang hindi ako ang gustong pumatay sa iyo, kundi, ang malaking shot mula sa provincial city na nagtalaga ng mga tao mula sa Lopez family para pilitin ako, Young Master Finnegan, maaari mo bang iligtas ang aking buhay aso? Mula ngayon, susundin ko ang iyong utos. Hindi rin napigilan ni Royce Lightfoot na lumuhad, patuloy na yumuyuko kay Dustin. Sa mga mata ni Royce Lightfoot, si Dustin ay sobrang nakakatakot. Isang aksidente sa sasakyan 5 taon na ang nakakaraan, at si Dustin ay nagpapanggap na tanga sa loob ng 5 taon. Malabo rin na alam ni Royce Lightfoot na ang gulo sa Finnegan family sa pagkakataong ito ay malamang nasusol ng isang bigwig mula sa kapital, na sumire sa Finnegan family, ngunit kahit papaano ay nakaligtaan ang hanggal na ito, si Dustin. Ngunit ang hindi nila alam ay si Dustin, ang tanga, na ito ay talagang ang pinaka-nakakatakot na pag-iral sa Finnegan family. Kung babalik siyang buhay, kailangan niyang ihatid ang balitang ito sa unang pagkakataon. Kung maiwang buhay si Dustin, walang sino man ang magkakaroon ng magandang araw sa hinaharap. Sino ang bigwig mula sa kapital? Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Dustin. Kilala niya ang pamilya Lopez mula sa provincial city, si Elder Master Lopez ang dating pinakamatapat na sakop ng kanyang lolo. Hindi inaasahan ni Dustin na ang Lopez family ay magiging isa sa kanyang mga assassin. Kapag medyo naayos na ang sitwasyon sa Cloud City, kailangan niyang makipag-ayos sa Lopez family. Young Master Finnegan, wala talaga akong alam sa capital, Cloud City lang ang alam ko. Ang aming Lightfoot family, ang Wang family, at ang isa pang Adair family, lahat kami ay naglilingkod sa bigwig mula sa capital. Kami ay karaniwang sumusunod sa mga utos ng Lopez family ng provincial city. Young Master Finnegan, hindi mo ba ako papatayin? Nangangako akong hindi ako magsasabi ng isang salita. Sa sandaling iyon, si Royce Lightfoot ay nasa matinding pagkabalisa, nakahiga sa lupa na parang aso, walang tigil na kumakawag ng kanyang buntot. Kung alam mo lang ang kahihinatnan, bakit mo ginawa ito sa una pa lang? Hindi naawa si Dustin, ang kanyang chi ay agad na dinurog si Royce Lightfoot sa alabok, na nahulog din sa ilog. Ang mga patay na tao lang ang walang kwento.
Nang matapos siya, biglang dumating ang boses ni Alessia mula sa labas ng kakahuyan, Dustin, okay ka lang? Bakit ang tagal mong nawala? Nanginginig ang boses niya, parang ginagamit niya ang ilaw mula sa phone niya para hanapin ang daan sa loob. Sunod na kabanata. Salamat sa pakikinig kay Master Big Boss Channel. Hanggang sa muli.